Magandang umaga! Para sa ating aralin, para sa ika-6 at ika-7 linggo ay tungkol sa maikli at mahabang salita. Pag-usapan natin, ano ba ang ibig sabihin ng salita? Ang salita ay binubuo ng pantig. May mga salitang bumubuo ng isa, dalawa, tatlo o mahigit pang pantig. Ano naman ang pantig? Ang pantig ay tawag sa bawat pagbuka ng bibig sa pagbigkas ng salita. Kapag ito ay ating isinusulat, gumagamit tayo ng gitling. Pag-aralan natin, magbibigay tayo ng mga salita at kung paano ito pinapantig at ilan ang pantig. Ito ang ating mga salita: aso, masaya, katuwaan. Aso. Aso. Ilan ang pantig? Isa, dalawa. So, meron tayong dalawang pantig. Sumunod na salita ay masaya. 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 Ilan ang pantig? Isa, dalawa, tatlo. Tatlong pantig. Ang panghuling halimbawa ay katuwaan. 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 Ilan ang pantig? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na pantig. Naintindihan nyo na ba? Ito ang mga salita at ganito ang paraan ng pagpapantig. Ginagamitan natin ng gitling. At sa pagbilang naman ay titignan lang natin kung ilang pantig ang nabuo. Ang salita ay nakakabuo ng maikling salita mula sa mahabang salita sa pamamagitan lamang ng pagpapalit natin ng mga pantig o mga letra nito. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa at dalawa, ito ang dapat tandaan at gagawin. Sulat ang mga lugar na napasyalan ng inyong pamilya. Halimbawa ay parke, bundok, at bukid. Ito ang mga lugar na pagpipilian natin mula sa ating aklat. Ano ba ang mga salita o salitang may kaugnayan sa parke, bundok, at bukid? Simulan natin sa parke. Kapag sinabi natin parke, ito ay malawak. At pwede rin natin sabihin na maraming halaman sa isang parke. Pangalawang salita ay bundok. Pag sinabi natin bundok, maaring ilarawan natin ito bilang mataas. At pwede rin nating sabihin na ang bundok ay magubat. Para naman sa salitang bukid, ang bukid ay inilalarawan natin bilang taniman. At pwede rin nating sabihin na ang bukid ay puno ng palayan. Ito ang mga salita na pwede nating iugnay sa salitang parke, bundok, at bukid. Ngayon naman ay tumungo tayo sa gawain pagkatuto bilang 3. Ito ay mga salita at ibibigay ko lamang ang kahulugan. Unang salita ay pala. Ang pala ay isang kagamitan sa paghuhukay. Pangalawang salita, tuna. Ang tuna ay isang uri ng isda. Pangatlong salita ay unan. Ang unan ang ginagamit natin sa pagtulog. Pang-apat ay tala na kasing kahulugan ng bituin o ang ibang salita para sa bituin ay tala, tula. Ang tula ay isang uri ng panitikan. Paa. Ang paa ay pang-ibabang bahagi ng ating katawan. Ulat. Ang ulat ay pagbibigay ng impormasyon batay sa nakalap na datos.
Para naman sa gawaing pagkatuto bilang 4, ito ang direksyon o panuto. Punan mo ng wastong letra ang bawat patlang upang makabuo ng isang panibagong salita. Gamitin mong gabay ang larawan. Unang salita, basa. Ano ang ipapalit nating letra para sa pangalan ng larawang ito? At ang sagot ay baso. Ito ay isang baso. Pangalawang salita, bata. Ano ang pwede nating ipalit na letra para sa larawang ito? At ang sagot ay bato. Ito ay larawan ng bato. Pangatlong salita, saya. Saya. Ano ang pwede nating ipalit na letra para sa larawang ito? At ang tamang sagot ay Maya. Ito ay ibon na ang pangalan ay Maya. Para naman sa gawain pagkatuto bilang 8, bumuo ng maliit na salita mula sa mahabang salita sa bawat bilang. Halimbawa, kalawakan. Kalawakan. Mag-isip nga kayo ng maiksing salita na galing sa salitang kalawakan. At ang pwedeng sagot ay lawak. Lawak. Awa. Awa. Sa pangalawang halimbawa, malambing. Malambing. Mag-isip kayo ng salita na pwedeng kunin o mabuo galing sa malambing. At ang pwedeng sagot ay alam. 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 Lambing. 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 Para sa pangatlong halimbawa, kainan. Kainan. Ano ang pwedeng salitang maiksi na pwedeng mabuo mula sa salitang kainan? Pwedeng sagot ay kain. Kain. Ina. Kain. Ina. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 9. Ito ang ating panuto. Palitan mo ng isang letra ang bawat salita upang makabuo ka ng isa o higit pang bagong salita. Piliin sa loob ng kahon ang wastong sagot. So, paano ito gagawin? Meron kayong mga letra na pagpipilian. U, B, P, D, at O. So, mula sa mga letrang ito, pwede nyo itong gamitin para makabuo kayo ng bagong salita. Simulan natin sa bilang 1. Apo. Apo. Ano kaya ang pwede nating mabuong salita kung papalitan natin ng isang letra ang nandito?
pwedeng sagot ay abo. Abo. Ang titik P ay pinalitan natin ng titik B. Rin namang upo. Upo. Ang titik A ay pinalitan natin ng titik U. Para naman sa ikalawang salita, laso. Laso. Ano ang pwede nating ipalit ng mga letra para makabuo ng bagong salita? At ang pwedeng sagot ay baso. Ang letter L ay pinalitan natin ng letter B. At pwede rin naman na labo. Labo. Ang letter S ay pinalitan natin ng letter B. Para naman sa pangatlong halimbawa, gamit. Gamit. Ano ang letra na pwede nating ipalit at palitan? At ang pwedeng sagot ay damit. Ang letter G ay pinalitan natin ng letter D. At pwede rin naman na gamot. Gamot. Ang letter I ay pinalitan natin ng letter O. So ito ang paraan kung paano gumawa o bumuo ng bagong salita. Para sa gawaing pagkatuto bilang 10, ito ang panuto. Gamit ang mga salita sa column A, dagdagan o palitan ang mga ito ng isa o dalawang letra upang makabuo ng bagong salita. Kung magdadagdag, ilalagay ito sa column B. Kung magpapalit naman, ilalagay sa column C. O ito ang ating hanay o column. Column A, mga salita. Column B, kapag magdadagdag tayo. At column C, kapag magpapalit tayo ng letra. So, unang halimbawa, para. Ano kaya ang pwede nating idagdag na mga letra o palitan na letra para makabuo ng bagong salita? At ang posibleng sagot ay paraan. Paraan. Para sa pagdadagdag, dinagdagan natin ng dalawang letra, A at N. At para naman sa pagpapalit ay pwedeng sara. Ang letter P ay pinalitan natin ng S, kaya naging sara. Para sa panghuling halimbawa, luto. Luto. Ano kaya ang pwede nating idagdag at ipalit na letra para makabuo ng bagong salita? At ang pwedeng sagot ay niluto. Nagdagdag tayo ng dalawang letra, N at I. At para naman sa pagpapalit, pwedeng lito. Ang titik U ay pinalitan natin ng I. Naunawaan ba kung paano magdagdag at paano magpalit ng mga letra para sa bagong salita? At dyan nagtatapos ang ating aralin para sa ika-6 at ika-7 linggo. Muli, ito si Teacher AJ at inaasahan ko kayong makita sa susunod pang aralin.